Hello Air Signs! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin gamit ang personalized cards kung ano ang message ng person mo sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Dahil sa connected ka sa person mo, kaya may posibilidad na ipakita yung naiisip mo or nararamdaman. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga air signs? Ang unang card ay Hustisya. Mukhang feeling mo merong hindi fair na situation na nangyayari sa buhay mo. Magpaparaya ako para sa iyo. Parang may laman yung magpaparaya ako para sa iyo kasi gusto mo nga ng hustisya. OFW. Marami nga talagang nangyayaring problema kapag LDR ang relasyon. Ay teka lang guys hindi to kasali. Isa yan sa hinahanap kong card. Ayan, ito na yung pang fourth card. Sorry sa mga nasabi ko. Nagsusorry na siya. May na-realize ba siya? Marami kang katangian na nagustuhan ko. Or baka binobola ka lang para kayo ulit. Alamin pa natin yung detalye gamit ang tarot cards. Ang reading natin ngayon ay alamin natin kung ano ang naging tema ng buhay mo itong matatapos na taon na 2023. Ano ang hadlang na dapat iwasan o malagpasan? Ano ang paraan para matupad ang pangarap? At sa uli kukuha ko ng isang card. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Four of Cups. Mukhang ang ilan sa inyo nawala yung interes mo sa mga bagay-bagay na base sa card na ito, maraming oportunidad sa career, sa love life, at saka friendship, pero wala kang gana. Sa totoo lang, yung ganyang behavior, hindi yan makakabuti sa iyo. May missed opportunity kapag binaliwala mo yung mga nabanggit. Yung chance ba para sa happiness at saka positive changes. Lalo na kung hindi ka umaaksyon sa situation na kayang-kaya mo naman. At saka katulad ng sinasabi ko dati, na kapag nagpapaka-focus ka sa negative, ang balik niyan ay sa'yo din. Nakadalawang cards ka na. The Hangman in reverse at Justice. Tatlong cards na to na pareho ang meaning na meron talagang kalungkutan sa buhay mo. Pero hindi mo kailangan mag-alala kasi makakamit mo naman yung hustisya, lalo na kung mabuti yung nagawa mo sa kapwa. Lalo na't ipinapakita ng cards na merong person na hindi maganda ang motibo at saka makasarili. Sa career, ang ilan sa inyo, merong offer sa'yo na trabaho o kaya promotion pero hindi ito yung gusto mo. Kaya lang, ang ipinapaliwanag ng mga cards, may posibilidad na ito yung magbukas ng iba pang pinto sa buhay mo para sa tagumpay.
At saka kung ang ilan sa inyo sa career, hindi ka natatrato ng tama, soon magkakaroon din ng kasagutan, yung mga pagtatalo o kaya yung unfairness na nangyayari sa trabaho. Sa mga single, ang advice ng mga cards, huwag kang manghinayang o kaya magsisi sa mga nawala or hindi nagkatotoo sa buhay mo. Lalo na kung hindi ka pa sure kung kaya mo na bang makipagrelasyon. Kasi yung mga cards mo malungkot eh. Kaya wag mo munang pilitin yung sarili mo. Pero kahit hindi ka ready, meron pa ring darating na potential person. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, may personal problem yung person mo. Physical, mental, at emosyonal. Nadadamay ka. Kaya ang ilan sa inyo, naiisip mo na maling tao yung napakasalan mo. Or nakarelasyon. Ang ilan naman sa inyo, engaged na pero hindi ka pa rin sigurado sa totoong feelings mo. Ito yung hadlang na dapat malagpasan or iwasan. The High Priestess in reverse, 7 of Swords at 8 of Pentacles. Itong tatlong cards na ito ay warning sa iyo na mag-ingat ka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Ipinapakita ng mga cards na may person na may sikreto, sinira yung tiwala mo, at saka may betrayal. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan. Magaling din siyang mag-alibay. Lalo na't ang ilan sa inyo sa financial at saka sa career, maganda yung nagiging takbo. At saka pinakita sa mga puting cards na ang ilan sa inyo ay OFW. Pag-ingatan mo yung financial na meron ka. Kasi nga diba, OFW kapag balik mo sa Pilipinas, wala kang trabaho. Yung financial na meron ka, hindi naman pang lifetime. Kaya kailangan i-save mo yung money na meron ka. Ikaw mismo yung mag-manage. Huwag mong ipaubaya sa iba. Kaya pala ganun na lang yung pagnanais mo ng ilan sa inyo ng hustisya patungkol sa financial. At saka dalawang cards din yung nagsasabi na maganda ang energy mo at meron kang tagumpay. Maganda yung magiging pasok ng financial, kumbaga tuloy-tuloy. Single ka man or nasa relationship, ang advice ng mga cards, siguraduhin mo na wala talagang karelasyon yung person na nagugustuhan mo. Kasi base na rin sa mga cards, single ka man or nasa relationship, hindi lang sa pagmamahal ka maluloko, kundi pati sa financial. Pag nabigyan ka na ng sign, yun na yun guys. Huwag mo nang ipilit pa dahil lalo ka lang masasaktan. Meron talagang person na hindi honest. Kasi ang mga single or nasa relationship, nakikita ka ng person mo na ikaw yung maaasahan niya. Pero iba yung mahal niya. Or nakakasama. The Devil, the Lovers, at Queen of Cups. Ito naman ang outcome. Sa mga cards na ito, nakadalawang cards ka na feeling mo powerless ka sa situation na may hirapan kang takasan. At ang advice ng cards na ito ay gamitin mo yung talas ng kutob mo or pakiramdam. Sundin mo kung ano yung totoo mong nararamdaman sa situation. At saka ipinapakita sa mga cards na malakas ang loob mo, kaya huwag ka na magtaka kung bakit ikaw yung nasasabihan ng problema ng friends mo or ng family. Sa health naman, makakatanggap ka ng moral support kung meron ka mang karamdaman mula sa family mo, kaibigan or doktor. Dalawang cards na ang nagsasabi niyan.
At saka ang ilang air signs ay pabaya sa kalusugan hanggat maaari i-priority mo ito. Kailangan din ng pahinga ng katawan mo tsaka ng isip. Sa mga single, mag-ingat sa potential person na ang habol lang talaga ay yung one night stand. Sa mga single, may darating na potential person na mas romantic at magbibigay atensyon sa iyo. Dalawang cards na nagsasabi niyan na yung person na yon ay loving, caring, at saka maalalahanin. Yan yung rason na hindi ka dapat malungkot kung ano yung nawala sa iyo. At saka yung bang pahalagahan din ang sarili. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, dalawang cards na yung nagsasabi na hindi romantic ang person mo. Pero napupunan niya yung responsibilidad sa physical contact. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nakatatlong cards ka na napupunan ng person mo yung pangangailangan mo kaya nag-i-stay ka sa kanya pero hindi talaga siya yung mahal mo. Basahin muna natin itong mystical card mo. Take a divinely guided chance. Merong sitwasyon sa buhay mo na hindi tama, na kailangan mo na talagang i-let go. Kapag nagawa mo ito, merong mas bago at saka meaningful na oportunidad. Connected yung card mo. Ayan, connected din. Let go of guilt. Ang ibig sabihin nito ay matuto ka at saka mag-grow sa mga pagkakamaling nagawa o kaya nangyari sa nakaraan. At saka pinakita rin sa card mo na meron ka mang pagkakamali o kaya wala ka mang pagkakamaling nagawa. Mahal ka ng Diyos. At saka base sa mga cards, ang ilan sa inyo, mas lamang ka sa pagmamahal sa person mo. Wala namang lamangan pero pinapakita sa mga cards na hindi balanse. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, marami na kayong pinagdaanan ng person mo pero patuloy pa rin kayo nagsasama kasi pareho niyong tanggap ang kahinaan ng isa't isa. Kaya payapa ang relasyon. 12:12. God is about to put your name in ear of someone who can change your life. Yan yung angel number mo. Kukuha pa tayo ng isa. Mamaya, kukuha ko ng isang card para sa additional card. 888. Powerful manifestation number. Success and progress. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Abangan nyo na lang guys yung next na reading ko for each zodiac patungkol sa 2024. Tuloy pa rin yung success mo. Page of Wands. Ibig sabihin nito ay merong bago at exciting na mangyayari sa buhay mo. Meron kang bagong kaibigan na makakapagpasaya sa iyo, mapopromote ka, or magkakaroon ka ng pagkakataon na tumira sa ibang lugar or ibang bansa. Yung mga nabanggit ko ang magdadala ng happiness at swerte sa iyo.